Mega love shoutout po sa lahat at magandang gabi sa ating lahat mga kababayan ko. Okay? Iba't iba po ang bawat sakay ng eroplano. Okay? Sila po ay kasabay nung iba't ibang isang eroplano pa. Kaya nga po 400 plus ang napauwi ng ating mahal na Pangulo. O, tapos ito po yung inaangkin ng mga pro Duterte vlogger na na si Basti daw ang nagpadala ng plano, mga kababayan ko. Siya daw. Si Basti daw. Pati yun sa oil na dumating galing Russia, inaangkin na rin po nila. Ganyan po ka-desperate itong mga pro Duterte, na ito, vlogger na ito. Buti na lang si President BBM. Paano kaya kung iba? Ano mang mangyayari sa Pinas? Ngayong may krisis. We support you, PBBM. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga loyalista, sa lahat po ng mga pro-BBM or sa lahat ng mga sumusuporta sa tamang gobyerno sa bagong Pilipinas, mabuhay po tayo. Dahil nasa tamang landas po tayo, nasa tamang pag-iisip tayo. Hindi tayo kagaya ng mga ng mga DDS na credit grabber na fake news pa. Dito po sa inyong lingkod na si Berador Pikwa, mga kababayan, wala po kayong maririnig na fake news. Kahit kala Mike Cervera, wala kayong maririnig na fake news. Kay Biyahe ni Koy, kay Ballpoint Man, at kung sino-sino pang vlogger, kay Jake Magnus, kay Chris Ulo, ayan, kaila Coach Jarrett, kay tawag dito kay Sangkay. Wala po kayong maririnig na mga fake news. Eto lang pong mga DDS na to, dyan po kayo makakarinig ng fake news. Kaya kung gusto nyo ng fake news, tumambay kayo sa mga DDS. Pero kami, kaming mga pro-admin, pro-BBM, wala po kami nilalatag na fake news. Lahat po yan nakabatay sa lumalabas na mga ebidensya. Lahat po yan nakabatay sa mga lumalabas na balita. Yan po ang ating binabalita dito, mga kabirador. Okay? Kaya nga po binibira natin itong mga fake news na ito dahil para po sa kaalaman ng lahat na hindi po totoo yung pinapakalat na fake news ng mga buwaka ng inang DDS supporter na to. 'Di ba? Ganun po yon. Yes, sure ako. At wala kang magagawa ron kasi kutong lupa ka lang. Kutong lupa ka lang. Wala kang magagawa doon. Okay? Diba mga kababayan, buti na lamang at so bago ka makipagdebate sa akin, yung mga DDS diyan bago kayo makipagdebate, lagyan nyo muna ng utak. Wag puro bunganga. Yung utak nyo, gamitin nyo muna, wag puro bunganga. Wala kayong sinabi. Wala kayong binatbat, tandaan nyo yan. Kutong lupa lang kayo, di namin kayo ka-level pagdating sa utak. Okay? So bago kayo makipagdebate sa amin diyan sa comment section, bago kayo mag-comment diyan or alipustahin kami or sabihan kaming bayaran, you have to make sure may laman ang utak nyo. Kasi kung walang laman ang utak nyo, 'di ba, huwag kayong makipagdebate sa amin. Hindi namin kayo ka-level. And they have all undergone DPS sa kababa na po natin. Eto eto. Dahil nun si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba, sunod-sunod ang huli sa Davao City ng sa Davao Region. Sunod-sunod po ang huli ng ng droga. Eto. Napababa na po ang drug rate sa Davao City ngayon. Bakit po? Dahil po yan sa pag-uutos ng ating mahal na Pangulo, salakayin yung mga drug lord dyan. Salakayin yung mga pagawaan dyan na may mga protektor ng sindikato.
Okay? At ang mostly nahuhuli ng ating kapulisan, ng ating NBI dyan sa Davao ay mga Chinese. At dyan rin po nila nahuli yung kapatid ni Michael Yang. Okay? Na, ano po, si Michael Yang, sino siya? Sino po siya? Kadikit po ni Digongyo. Okay? Hindi lang basta kadikit, kanang kamay po. O, pakinggan natin to si Sir. Mapapansin ninyo, ang illegal drugs po dito sa Davao Region, sobrang taas na po ng presyo. Tayo na po ang pinakamataas standard drug price in the entire Philippines. So, yung mga binabanggit po ng isang taon na napakadami na rin pong illegal drugs dito sa atin, ay iba na po ang istorya ngayon. Doon po sa mga validation ng ating mga kapatid naman sa PDEA at sa mga ARPOC meeting natin, nakikita natin na bigayan po dito is sa isang bulto is 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. So we don't need a president with a different style, but we just need an honest to goodness law enforcement on the ground at mapapababa natin to. Ang baba ng supply, napakataas ng demand, napakataas ng presyo, walang dumarating dito. That is why maganda na at nag-i-improve na ang ating safety measures sa lahat ng ating mga anti-criminality efforts. This is in line with the guidance of our PNP to enhance the internal cleansing efforts dito sa ranks namin at nakikita nyo naman, ang dami nagpa-positive sa illegal drugs. Ito po ay dito lang sa ating Davao Region, meron tayong 15 since last year. And they have all undergone the processes and they will be dismissed from the police service. Meron na ni-dismiss They are now all recommended for the dismissal and paperwork is now with the investigation and andyan na po sa amin. Nasa table ko na po yung iba at mali-dismiss na po sila. Promote, sir? Yung mga commanders hindi pa promote? Yung mga commanders ng ating mga nagpa-positive sa illegal drugs ng mga policemen, I require them that they will not be recommended for future assignments anymore for responsibility. Eto mga kababayan, kung matatandaan nyo, pinalitan po yung dyan humahawak or yung dating dyan, okay? Dating general dyan na humahawak, pinalitan na po. 'Di ba? Kung matatandaan nyo. Pinalitan po lahat ng kapulisan dyan dahil nga maraming nagpositibo sa droga. At yan po ang inasikaso nino po ng ating butihing tawag dito General, si General Nicolas Torre po ang nagpalit. Okay? So kaya po pinag-utos ng ating mahal na Pangulo na linisin at wasakin yung mga drug lords, mga drug pusher dyan. Kaya nakatutok sila sa Davao Region. Sa madaling salita, mga kababayan, buong Davao po. Lahat ng Davao Region. Kasama ang Davao City. Okay? Tapos, kasi nung panahon ni Digong, mga kababayan, okay, lahat yan Lahat yan nakakapag-operate ng maayos dahil nga kay Michael Yang. Dahil ang taga-luto dyan, yung kapatid ni Michael Yang, yung nasabat ng NBI at ng PDEA, mga kababayan. Sila po, yung kasalukuyang nakakulong na kapatid ni Michael Yang. Nakapuslit lang si Michael Yang. Diba? Yan yung mga ebidensya natin, katibayan natin mga kababayan, na yung tamang progreso na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Narinig nyo kay Sir, kay General Leon Victor. Narinig nyo po na na ang protocol ay sinusunod nila ng tama. 'Di ba? Walang patayan, hindi kailangan magpatayan para may mahuling malalaking isda. Para mahuli yung mga drug lord. Okay? Sa panahon ni Digong, wala pong drug lord na nakulong, no? Katabi nga niya Yung nag-ooperate sa Davao
Buong Davao Region eh. Hawak nila eh. 'Di ba? Yan yung yan yung nilinis ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Oo. 'Di ba? Ganyan po. Yan po yung yan ang mga may init na sistema sa Davao City, mga kababayan. Pero mapunta tayo dito sa isang balita, mga kababayan, na kung saan meron na naman na isang pro Duterte sa ibang bansa na nahimasmasan po. Ito, pakinggan natin si ate. Naku, Diyos ko, gusto kong isuka lahat ng laman loob ko dahil sa pagsuporta ko kay Duterte. Sa totoo. Ngayon at nare-realize ko at alam ko na kung sino ang mga Duterte. Parang gusto kong isuka lahat ng aking mga laman loob. Sa totoo lang. Grabe yung pagtatanggol ko sa mga Duterte noon. Akala ko, totoong mahirap ang buwisit na tigunggong na to. Akala ko, totoo yung sinasabi ni Crisette Laureta Joe na mahirap. At nakinig ako, naniwala ko sa sinabi ni Tigunggong na kahit isang poste ng kanyang bahay walang mailagdag dahil mahirap lang siya na naging presidente ng Pilipinas. Yan pala. Buisit na itong Tigunggong na to. Sorry po, pero nakaka-pagmura kami sa sobrang pagsisisi na sinuportahan mo ang isang jablo na ang akala ko matinong tao na mabuting tao yun pala sila ang nagiging sanay at salot sa bansang Pilipinas. Sinira nila sila pala ang kanser. Silent cancer. Na hindi natin alam na may cancer na pala ang Pilipinas dahil dito sa mga Duterte. Can you imagine that? Sinuportahan ko talaga ang Tigunggong dito. Yung sinasabi ng mga DDS na best tatay pa rin. Hello? May best tatay bang papatayin ang mga sariling anak? Sis, may best tatay ba na iniwan ang mga anak pinagpalit ang pamilya sa ibang babae? Yung best tatay pa sa inyo, mga DDS? Hindi. Hindi siya best tatay, best killer, best actor ang dapat na title ni Rodrigo Roa Duterte. Naniwala ako noon, ako lang ang presidente na walang nainagdam kahit isang poste sa aking bahay. Yun pala, 150 million ang bayad niya kay Compan. Correct. Isang taon na siyang mahigit sa dahig. Correct. Isipin ninyo ito, si Sara Duterte nag-hire ng 16 na lawyers. Tama. Ang fee ng mga abogadong ito ay 20 million pesos. Saan sila kumukuha ng pera? Mahirap ba ang mga yan? Mahirap ba? Itong si Crisette Laureta Chupa nag-collect ng pera ng mga OFW pambili ng Rolex daw ni Tigunggong dahil mahirap lang daw si Duterte. Yung 150 million hindi lang kay Duterte. Naku, Diyos ko. Eto mga kababayan, tama yung sinabi ni Nanay. Kasi malamang isa po ito sa nasolisitan. Noong panahon, sinamantala po ng mga scammer, na mga pro-DDS, na wala daw pamasahe si Tatay Digong. Wala raw pangkain si Tatay Digong nila. Yung tatay nilang karton. So ang ginawa, nagsulisit, sila Maharlika at kung sino-sino pa ang nagsulisit dyan, kaya nag-away-away sila. Kasi nga po, nalaman nila na 150, taga Netherlands yan, nasa Netherlands si ate. 150 million pesos pala ang sahod ni Attorney Kaufman kay Digong. So nagtaka ngayon sila, akala ba nila mahirap?
Puta, niloloko lang pala tayo nitong mga animal na ito. Pineperahan lang pala tayo. Kaya po, naglabo-labo, di ba nakita nyo, nahati ang DDS. Doon sa ano, di ba, napunta kay Alpotera. Di ba, napunta kay, kay Banatbay. Napunta kay Maharlika. Napunta ka kay Harry Roque, sa kay Maharlika. Yan ang tandem Maharlika, sa si Harry Roque. So ngayon, nagtaka sila, bakit pa sila sinusolicitan? Meron naman palang pera. Sabi raw, pambayad sa attorney's fee, para daw sa legal team ni Tatay Digong yun nila. So, dyan sila nag-away-away. Solicit sila ng solicit. Tapos, yung mga vlogger doon, mga kababayan, ay meron pala silang pondo na ang nagpopondo sa kanila, maliban sa bayad nila buwan-buwan, no? Ang pondo pala nila ay nanggagaling sa mga kababayan nating OFW, yung pinangkakain nila ron, kaya naandon ang mangilan-ngilan, nananatili na lang, no? Siguro mga 7, 6 na vlogger na nakatutok doon at naka-live update doon, no? Kaya Tatay Digong yun nila kasi meron silang pinanser na mga OFW na pinagsusolisitan nila Harry Roque, nila Maharlika. O kaya nga inaway-away sila, 'di ba? Kaya nag-away-away sila lahat dahil diyan sa pera na 'yan na sinusolicit sa kanila at obligado silang ibigay depende sa trabaho nila. O 'di ba? Ganung kalulupit, ganung ka-scammer itong mga didilis na ito. Ginamit yung tatay nilang karton para mamera sa kapwa Pilipino, mga kababayan. O, ganong katindi. Ganun po katindi ang mga talaga, ang mga pro Duterte na nangongolekta doon sa dahik. Oo. Ilan na lang sila ron, 'di ba? Dati ang dami nila, sandamukal sila ron, 'di ba? Saya-saya nila, ganyan-ganyan. Puta, nung nagkaroon ng away, sistema, nagkandalabasan, yung nalaman nila kung magkano yung binabayad kay Kaufman, puta, na-winbang sila. Ang isip nung mga meron pa nga akong kilala diyan, mga kababayan. Di ko na pero dati ko siyang supporter, no? Dati ko siyang supporter na okay kami. Pero naawa siya kay Digong. So, ang tendency, sumali siya sa GC, tapos doon sa sa Germany, taga Germany to nag-abono siya, nag-abono. Bigay-bigay siyang pera. Tapos after nung pagbigay niya ng pera, na-discover niya na hindi pala nakakarating kay Digong yung mga pera nilang OFW. Ginagastos pala nung mga tampalasan doon sa pagkain. Etong supporter ko dati na dahil sa buwisit niya, naglaylo na sa DDS. Kasi nga mga kupal daw. Hindi raw yung pinangkakain pala ng mga vlogger doon at sisigarilyo, pinang-alak, i-Starbucks, pinang-kakapiron, pinang-hahandaron. Yung pala doon dinadala yung kanilang mga ambagan, yung mga hinihingi. Nagpakita pa nga siya sa akin ng pinadala niya noon, time na yon. Ang pinadala niya parang 1,000 euro. Para raw kasi malaki daw yung kailangan para sa magi-stay na mga na mga legal team ni Digongyo. Diyan sila nagkasiraan lahat, mga kababayan. Oo. Kaya ngayon, alam nyo na kung sino ang tunay na mga tarantado. Yung mga walang magawa sa buhay, mga tarantado minuto, yung mga fake news na literal, yan sila po yan. Oo. No, hindi kagaya natin, mga kababayan, hindi tayo nagpapalaganap ng fake news. Tulad nito, mga kababayan. Oo. Ito pong ginawa na naman or pasabog na naman ang ating mga mahal na Pangulo at tuloy sa pagtatrabaho. Ito po, ayon sa balita, na-turn over na daw po ang Onion Cold Storage Facilities and Farm to Market Roads. Okay?
dahil hangad ng Pangulo na siguraduhin na suportado ang mga magsasaka at hindi lamang bago ang pagtatanim, kundi kahit ang pagtatapos ng kanilang pag-ani. Ang pag-iimbak habang sususi para po hindi magutom sa panahon ng pangangailangan ng mga magsasaka. Okay? Maiiimbak po nila. Diyan po nila ilalagay sa onion cold storage facilities. Binuksan na po yan ng ating mahal na Pangulo para sa ating magsasaka. Yan ang real talk. Yan ang totoong trabaho, mga kababayan, na sinasabi natin na never ever na isip ni Digongyo. Ayan po ang katunayan, mga kababayan. Ayan yan po yung mga picture. Na kung saan, mga kababayan, ayan po yung mga kababayan natin sa probinsya po, ayan binisita po ni mahal na Pangulo, ayan kita niya, ayan po, inaasikaso po ni mahal na Presidente, ayan, chine-check up po, dinoble check po ng ating mahal na Pangulo, ayan kung saan makakapag-imbak yung ating mga magsasaka. Kaya tuwan-tuwa po yung ating mga magsasaka, na finally, meron na silang facilities, storage po. Para, ito kasi malaking ito based on my personal opinion, dahil panatiko rin ako ng tawag dito, mga magsasaka. Dahil ako po, lumaki ko probinsya. At alam ko ang hirap ng pagsasaka. At alam ko rin ang hirap kung saan mo iiimbak. Yung iba kinakain ng daga, yung iba nabubulok dahil wala kang sapat na storage. So ang tendency, mga kababayan yan, pagka wala kang storage, magiging limitado ang pag-ani mo. At since limitado, eksakto lang sa storage mo yung aanihin mo, maaapektuhan yung pagtatanim mo. Okay? So bababa yung pagtatanim mo. Okay? So ang tendency, bababa ang kita mo. So kaya binuksan ng ating mahal na Pangulo itong storage facilities na ito para sa ating mga kababayan na nagsisika para sa kanilang pamilya, 'di ba? Para po mabuksan ang mulat ng tao ng mga magsasaka na hindi sila pinababayaan ng gobyerno, na meron talagang gobyernong nagtatrabaho para sa kanila. Kasi number one nating kailangan yan. Kung walang mga magsasaka, patay tayo sa gutom. Tayong mga nasa city, magiging limited ang supply natin kung walang mga magsasaka sa probinsya. Tandaan nyo yan. Dahil dito sa city, lahat binibili. Dito sa Maynila, lahat binibili. Okay? So number one na pangangailangan ng isang sistema ng bansa ay paunlarin po ang agrikultura. Kagaya sa China noon, di hamak mas mayaman tayo sa China pagdating po sa agrikultura. Ngayon, tinalo tayo ng China dahil bakit po? Dahil nga, advance sila mag-isip. Priority nila yung alin po, yung kanilang personal goods. Okay? Personal goods. Kahit mababa ang kanilang ekonomiya, masustansya naman sila sa ekonomiya nila ng local economy. Okay? At yun po yung pinagtuunan ng pansin ng ating mahal na Pangulo for the past few years, na makahabol tayo sa pagpapaunlad ng ating agrikultura at para tayo na rin ang nag-e-export, mapangalagaan yung exportation na ginagawa natin na pinapadala sa ibang bansa. Diba? So, importante yon, napakalaking importante nun. Kaya itong ating mahal na Pangulo, nakita nyo naman, mga kababayan. Ayan. So, pinagpasalamatan talaga si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang pagbisita at pag-double check po sa pangangailangan ng ating mamamayan diyan. Okay? So
Ayan ang katunayan na hindi fake news mga kababayan. Hindi kagaya po ng pinapakalat ng mga DDS na mga fake news. Lahat na inangkin. Oh. Ayan oh. Eto may video pa oh. Oh. Wait lang. Narinig nyo sinisigaw ng taong bayan, mga kababayan? BBM, BBM. Kasi ramdam nila yung progreso ng pamunuan ng ating pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Diba? Oh. Wait lang. Oh. Salamat nga pala sa bagong subscriber natin ha. Diba? Galak na galak yung ating mga kababayan na magsasaka. Kasi finally mga kababayan, for the past administration mga kababayan, kung maaalala nyo, napakaliit po ng budget sa agrikultura. First time in the history ulit na bumalik ang ating ang ating budget sa agrikultura na malaki, na di hamak sa dati. Okay? At sa ating mga mag-aaral, edukasyon at magsasaka. Yan po ang naging prioridad sa budget ng GAA 2026. Okay? Sa atin dito sa bansang Pilipinas. So, yung mga pinapakalat ng mga didilis na kesyo wala nagagawa, meron po tayong proof, mga kababayan. Sila po ang walang proof, kahit mismo sa bibig nila, walang maipakitang ebidensya. Na nagkatrabaho ang kanilang vice-presidente. Mabuti pa nga itong si Senator Risa, mga kababayan. Mabuti pa po itong si Senator Risa. Nagtratrabaho, hindi kagaya ng iba na hindi kagaya ni Lustay na hindi nagkatrabaho. Dahil ito ayon sa balita mga kababayan, ayon po sa balita, ito, Senate of the Philippines, yung vape po ay ipapa-demolish na dahil sa addicting or addictus na nangyayari sa mga kabataan dahil nga na-imbento na rin yung katas ng marijuana. Okay? Ito po ang sinusulong ni Senator Risa Hontiveros sa Kamara, sa Senate hearing na ginanap po nung nakaraang araw para po para po sa mga kabataan na nalululong po sa vaping. Napadami po kasi ang cases ng nagbe-vape na kabataan ngayon dahil na-discover rin ng ating ng ating mga kapulisan, ng mga nag-imbestiga diyan, mga intel na nag-imbestiga diyan na meron na palang dumadami na pala yung mga binebentang katas ng droga. Okay? So nagiging sanhi siya, yung vaping ay nagiging sanhi ng addictive or pagiging addictus mo. So ito po among student, ayan babasahin natin. Ito po, ayan. Yung tinalakay po nung isang araw. Among student age 13 to 15, 14.1% are the current vape user while 12.5% of roughly 762,000 students. Imagine that, 762,000 students already smoke cigarettes and other tobacco products. Okay? At nakasaad po dito ang youth vaping from 37,513 user in 2021. Umakyat po siya nung ngayong taon ng halos doble triple po na umabot po sa 423 na mga user po ng vape sa buong Pilipinas.
Ganyan po kalala. Kaya po, nag-amyenda po ng batas itong si Senator Risa Hontiveros regarding po dito sa mga vape users. Ayan po, no, tinalakay po nila yan, mga kababayan. Nandito tayo sa mismong page po ng Senate of the Philippines. Ayan ayan po yung balita. Ito po ay gagawa ng batas yung Deputy Majority Leader Risa Hontiveros who presided the public hearing along with member of the committee listed to the inputs of position of health authorities, medical expert, and civil society advocates, mga kababayan. Okay? So, eto maganda, may nakikita tayo na pagtatrabaho sa ganitong klaseng mga senador na hindi po nakikita sa vice presidente. Hindi po na gagawa ng vice presidente. Tapos sasabihin nila, tinanggalan nyo na ng lisensya maging vice presidente. Unang-una, hindi po siya tinanggalan ng lisensya. Siya pa rin po ang vice presidente. Siya ang gumawa ng kapalpakan niya bilang isang vice president. Tandaan niyo po to, mga kababayan. Hindi po ang mga kritiko niya ang nagtanggal sa kanya sa pagiging vice presidente. Siya po ang gumawa ng kapalpakan, katarantaduan para po, 'di ba? Para po siya ay ma-impeach or para siya ay hatulan or questionin sa kanyang mga pinagagagawa during nung siya pa ang may hawak ng DepEd. Ang mga ghost project, infrastructure project, sa DepEd, yung mga allowances ng mga estudyante na hindi na ibigay, yung mga ghost student na di umano'y naka-receive ng mga pera, yung pala hindi nakaka-receive ng kanilang allowances. Okay? Sa K11 and K12 po yan. Kasama po dyan yung yung mga pinag-aaral ng gobyerno, which is the scholars. Okay? Yun po yun. Yun yung mga katangian na pinagagagawa niya kung bakit nahahatulan siya ngayon ng sambayan ng Pilipino bilang isang magnanakaw. Uulitin po natin, wala pong nagsabi or walang nag-alis sa kanya bilang isang vice presidente. Siya pa rin po ang ating vice presidente ng Pilipinas. Nangyari lamang po, kaya po siya hindi kasalukuyan nabigyan ng pondo na para sa kanyang mga proyekto na di umano'y malalaki dahil sangkot po siya sa mga anomalya na hindi pa rin po niya nasasagot. Buti nga nabigyan siya ng 600 plus million, I think 625 million yung kanyang hiningin dagdag or hinihingin dagdag. Imagine that, 'di ba? So eto, mga kababayan, patunay ito na hindi po natutulog ang ating gobyerno pagdating po sa public service. Taliwas po sa mga binabato ng mga pro Duterte or pro Duterte supporter, okay? Or mga vlogger. Eto nga katunayan nga na-guilty na siya agad. Imagine mo, nag-hire ka ng 16, sabi mo kasi, let's do the bloodbath. Yung bloodbath na inaantay natin, mga kababayan, na walang parambula. Diba? Na wala po parambula. Hindi po umaten si Sara Lustay kahit na ang kanyang mga attorney or abogado. Imagine nyo, this is na abogado yan. Okay? Pero never ever sila, 'di ba, nag-commit na pumunta diyan. Siguro dahil alam nila kasi tinalakay na yan last year. Tinalakay na yan nung 'di ba, nung
proceedings ng first impeachment laban sa kanya. 'Di ba? At yun nga is nagkaroon ng conflict pagdating sa Supreme Court. Ngayon, kaya gumagawa na ng kapamaraanan si Sara Lustay, mga kababayan, na hindi sumagot diyan. Dahil bakit po? Dahil ang ginagawa na po nila ayon di umano sa mga balita sa loob, gapangan na sa loob ang nangyayari. Gapangan na po. Kasi alam niya, hindi na siya makakalusot sa Supreme Court. Bakit po? Dahil i-provide na po ang kailangan or sinasabi ng Supreme Court na kailangan dumaan sa tamang proseso or tamang due process. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang tinatanong nga po sa atin ng ating mga taga-subaybay, paano yan, Birador Pikwa? Di guilty na kalalabasan yan pag hindi pa siya umatin ng umatin. Ganun na nga po, mga kababayan ko. Wala po tayong magagawa kasi karapatan niya yan na tumanggi under Constitution. That's not illegal. That's the right. Pero meron din tayong meron din po tayong rights. Meron din po tayong kakayanan or meron din po tayong karapatan na questionin si Sara Duterte, 'di ba? At meron din po tayong karapatan na husgahan siya dahil hindi po siya sumasagot sa mga akusasyon at dun sa mga inilalatag na ebidensya at ilalatag pa. 'Di ba? Katulad kanina po. Kanina po sa hearing po, 'di ba? Inilatag doon yung mga ebidensya, inilatag doon kung bakit kailangan may managot, kailangan niyang managot dito at sagutin ito. Pero yun nga po, hindi nga po sila dumarating. Wala na po tayong magagawa ron at wala na rin magagawa ang Kamara nun. Pero, 'di ba? Diyan po mangyayari yung kinatatakutan niya, yung maging convicted na siya. At yun po ang inaabangan ng sambayan ng Pilipino, yung maging convicted itong si Sara Duterte sa paglulustay niya sa kaban ng bayan. Na merong ebidensya at merong tunay na ebidensya. Okay? So hanggang dito na lang po muna mga kababayan ang ating live. Maraming salamat po at punta muna tayo sa mga ibang BBM vlogger na mga legit na nagbabalita at naglalabas ng katotohanan dito kagaya ni Birador Pikwa, 'di ba? Maraming salamat at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay, proud to be Pinoy tayo dahil sa totoo lang mawawala na po ang mga salot sa lipunan. So hanggang dito na lang po at magsama-sama tayo for another video, another live stream. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa mga ganitong klase ng topic. At kung may ipapamura kang DDS, comment down below. Maraming salamat at God bless everyone. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride.